Nagsimula na ang pagtuli sa bahay ni Nanay Embong. Sa isang sulok ng kwarto, may nakasinding kandila. Meron ding bote ng alkohol, bulak, at isang maliit na kutsilyo. Tindo ka lang ka ha? Iyan. Ito na ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ha? Ini pagkatumo kan apo mo, ha? Ubus dako no patanomon kan apo mo, ha? Lingkod. Dali lang mo ng kiss-kiss. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Nanay Embong at dito sa isang maliit na kwarto sa loob ginagawa yung pagtuli sa mga maliliit na batang babae. So dito muna ako sa labas para bigyan sila ng privacy. At sa aking napapansin, wala masyadong ingay ako naririnig, tahimik na tahimik. Talagang very solemn yung tradition. Akala ko iyak yung mga bata, hindi naman. At sa loob lang ng ilang minuto, tapos na, parang walang nangyari. Isa naman iligo ko, yung isa. Nalagay sa mapa ang bayan ng Lamitan noong 2001 dahil sa tinugariang Lamitan Siege. Pinasok ng isang grupo ng bandidong Abu Sayyaf ang Dr. Jose Maria Torres Memorial Hospital kasama ang di bababa sa 20 bihag. Kabilang dito ang 3 Amerikano, si Guillermo Sobrero at ang mag-asawang misyonaryo na sina Martin at Gracia Burnham na nauna nang dinukot sa Dos Palmas Resort sa Honda Bay, Palawan. Matindi ang naging labanan. Napaligiran ng mga sundalo ang ospital. Pero kinagabihan, nakatakas pa rin ang mga bandido. 5 pang health workers ang dinampot ng Abu Sayyaf mula sa ospital bago sila tumakas. Isa sa kanila ang nurse na si Edebora Yap. May pagkakataon mang makatakas na natili ang nurse sa piling ng grupo para maalagaan ang mga bihag ng Abu Sayyaf. Lubhang mapanganib ang kanilang sitwasyon. Sa mga susunod na araw, pinugutan ng ulo ang Amerikanong si Sobrero. At nang magsagawa ng rescue operation ng militar, napatay si Martin Burnham at Deborah sa gitna ng bakbakan. Inilagak ang mga labi ni Deborah sa tapat mismo ng ospital kung saan siya binihag. Sabi yung mga kaibigan kasama ko sa yung sila Reyna, si Reyna, si Sheila, yung mga survivor at saka si Joel, kung ano siya dito sa amin, kung anong yung ginagawa niya sa amin dito, ganon din ang ginagawa niya doon sa taas. Tapos yung mga kasama nila na may sugat, siya pa rin ang continue ang as a nurse siya doon. Kita pa ang mga bakas ng malagim nitong nakaraan. Dito sila nag-exit. Ang sabi nila na oras daw ito sa likod. Andyan pa yung mga bullet to. Yung dito sila sa taas ang mga. Matapos ang ilang taon, naglagay na rin ng gate at bantay sarado na ang buong ospital. Dahil sa kanyang kabayanihan, ipinangalan din kay Deborah ang nag-iisang pampublikong ospital sa Lamitan. Ayon sa mga doktor at health workers na aming nakausap, mahirap at delikado pa rin ang kanilang trabaho dito. Kahit hindi naman masasabing lubos na nakaaangat sa buhay, madalas pa ring target ng pangingikil ang mga health workers dahil sa kanilang katayuan sa komunidad. Napakalaking challenge eh. Kasi may mga risk
Yung mga extortion, yun nga, may mga threats. Ilang beses na nangyari sa atin, tinetext yung mga doctors natin, yung mga kwan, hinihingi yan, extortion. Style namin, pagtapos ng shift ng isang shift ng mga nurses, talagang may nakatokang maghahatid sa kanila, isa-isa, pumunta sa bahay. Lalo na yung mga gabi. Dapat kasi may nasa 20 nurses kami sa nurse 1. Tapos yung ngayon, dalawa na lang yung nurse. Sa gitna ng ganitong mga pagsubok, lalong tumitingkad ang papel ng mga panday. Sila kasi ang unang nilalapitan ng mga takot kumonsulta sa doktor o walang kakayahang magpagamot sa ospital. Ngayong araw, mga buntis at isang bagong nanay ang bumisita kay Nanay Embong. Ubos ko hiruton ko adlawin eh. Saturday, Sunday, Monday, ha? Monday. Pag Monday, marikaw. Oo. Temprano pa, dahil unta, ba't mabuntol, ha? Ha? Eh, ikaw magdaya, ha? Kid ko. Ano po yung naramdaman nyo kanina habang minamasahe yung tiyan nyo? Maganda naman po kasi magpunta ako dito. Ngayon lang ako makapunta dito. Kanina, yung pagpunta namin dito, hindi maganda yung pakiramdam ko. Ngayon, maganda na. Ikaw, kita unta bang bediin, bang ang posisyon niya, okay na kayo umbun. Okay, Raisa. Nasa bangka So kumula. BHW din po kayo. Barangay Torques, opo. Yung mga nagkakasakit po dito at yung mga kailangan mga anak, ba't hindi mo na lang sila pupunta ng ospital? Opo, tutulungan namin lahat. Kapag hindi ma-immunize, dala namin sa center. Kapag ang mga anak, ipa-forward namin sa center kasi ayaw namin mapanak sa labas. Kasi makaramihan, may hemorrhage. Di ba? O, tapos ang placenta hindi lumabas. Kaya nga, ipa-repair namin kagad sa ospital. Pero ang pagtuli sa mga batang babae, panday lamang talaga ang gumagawa. Ang ritual na ito ay bahagi umano ng paniniwala ng mga yakan. Kasi agad-agad ka, ilang kita ha. Ay, hindi na. Oo, ubos na. Ngayon na, baka na, ubos na. Hindi ko mawari sa mukha ng mga bata kung ano ang kanilang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Kato yung kanina mo, ha? Ay mo bugit na, ha? Ay mo ka ba? Sa ilang araw kong pamamalagi sa bahay ni Nanay Embong, 5 bata ang dumaan sa kanyang mga kamay. Anong sabi po ng anak ninyo nung bago siya tuliin? Kinakabahan nga. Kaya mula kanina nung sabi niya, Mama, uwi na daw. Kasi takot siya. Kasi ang balita nga, puputulin daw. Kaya siya, sabi niya, wag, uwi na tayo, Mama. Kanina pa yan. Kaya sabi ko, antayin lang kasi nagpapahinga pa nga kay kanina. Kaya nung sabi ko, okay na, huwag kang magkabahan. Napansin ko po walang umiiyak. Wala ring... Siguro kaya nakita niya, yun ang
siguro ang katulad niya, hindi wala mag-iyak. Pero kung mayroon niya nag-iyak, din yan lahat. Natatakot din yung Matakot sila. Kasi ngayon, ang teknik ko, ang kutsilyo ko, hindi ko ipakita. Ano po yung ginagawa niyo dun sa bulak? Ang ibig sabihin ng cotton, itanim yan kasi sa natin ng Diyos pa. Yun ang tinanim yun kasi parang lihi na yan, sir. Parang offering po? Opo. Yun. Tatanim po, sabihin Itanim. ibabaon sa... Pero ganyan lang, huwag malalim. Isang pag-aaral ang ginawa ni Dr. Amilasan noong 2008 tungkol sa female circumcision sa mga katutubong yakan. Nakumpirma niyang hindi nasusugatan ang mga batang dumadaan sa tuli. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng konting pamamaga sa labas ng ari o yung tinatawag na external genitalia. Posible ring magkaroon ng kirot o dull tolerable pain sa ari ng bata dahil sa ritual na nawawala rin daw sa loob ng isang oras. During my study, the female circumcision was just an old tradition na ritual lang. It's not about genital mutilation. Walang procedure na like ikakat ang skin or ikakat ang part ng isang genital ng isang female. Wala po. Meron lang ceremonial na ginagawa sa female side ng mga yakan. Kinilala ni Dr. Amilasan na may kasamang panganib pa rin ng pagtuli sa mga babae, lalo na kung hindi nalilinis ng mabuti ang kutsilyo na ginagamit sa ritual. Gayunpaman, wala raw silang record sa ospital ng sinumang bata na nagkaroon ng trauma, impeksyon o komplikasyon dahil sa tuli. Para sa akin kasi, mahirap kasi religion and medical pag sasamahin mo, no? Okay lang din na mag-practice sila kasi mental health, baka mabuboost ang mental health nila sa kanilang religious activity. Kayo po ma'am, meron na rin kayong mga kids, ano? Yeah, meron po akong 8-year-old daughter and 3-year-old son. Sila po ba ay papa-Islam niyo rin? Actually, yung daughter ko, 8-year-old na kasi siya. So, nag-Islam siya about mga 5 years old siya. 4 to 5 years old. So, kasi yung mother ko, talagang tradition namin sa family na pinapa-Islam. Kasi believe nga namin, pag nag-Islam ka, soon na siya, no? You will have a reward. Religious, siya. So, feeling ko, wala namang mawawala sa akin kung ipapa-Islam ko yung daughter ko. 8 months. 8 months na. Hindi lang pananampalataya ang dahilan kung bakit nagpupursige si Nanay Embong sa pagpapanday. Para sa kanya, mabigat itong tungkulin. Hindi raw siya naniningil sa mga pasyente. Kung tutuusin, madalas pa raw siyang abunado. Nanay, ikaw na lang ang panday dito sa lugar ninyo. Paano po pag nagretiro na kayo? Sino ang gagawa ng ganitong klaseng mga ritual? This. Now, kawaon mo yan to, kiskisan mo. Si Roaina ang tinutukoy ni Nanay Embong, ang kanyang bunso. Nagtapos sa kursong computer management noong 2010 pero wala pa ring permanenteng trabaho hanggang ngayon. Paano yung inaral mo? Hindi mo na magagamit? Magagamit din po pag gusto ko po mag-apply ng trabaho. Kailangan din po yun. Tingin mo ba pwede mo ipagsabay yung dalawa? Opo. Pero pag parang trabaho po, pag mayroon trabaho, hindi pwede po. Kasi yung issue na gano'n, no, nawawala na siya. Hindi kasi natin din makontrol kasi wala naman kasi talaga siyang benefits medically. Pero sa Islam, dapat meron. Kung hindi sila masyadong religious or wala nang naging tradition sa family nila, medyo mawawala na yun. Si Nanay Embong, inialay na ang kanyang buhay para sa kababaihan ng kanyang komunidad. Mula kapanganakan, pagdadalaga, hanggang kamatayan. Bilang isang bisita na hindi kinalakihan ang kulturang ito at lalo na bilang isang lalaki, hindi madaling bumuo ng pananaw o paninindigan sa ganitong issue. Nakaraan taon, wala na po Sa isang banda, nariyan dapat ang respeto sa kaugalian at pananampalataya ng iba nating kababayan. Ako na lang. Pero sa kabilang panig, hindi pwedeng idahilan ng kultura kung mapatunayang nakakasama ang isang tradisyon sa iba, Ay, hindi na. lalong-lalo na sa mga bata. Ngunit sino ang dapat humusga sa ganitong mga kaso?
Magandang gabi. Mula rito sa Basilan, ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness.